Nako ho, marami po ang nagtataka ngayon at isang malaking palaisipan. Dito po sa biglaang tila pangihina o pagtamlay ng Malacanang dito po sa kanilang kampanya laban po sa korupsyon sa ating bansa. Ito ay may kinalaman sa tila wala ho, no? Malamig yung pagtanggap po ng Malacanang sa panukalang batas na lumikha po ng Independent Commission o itong Independent People's Commission o IPC na maaring magiging kapalit ho ng kasalukuyang Independent Commission for Infrastructure o ICI. At maging ito hong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nagulat po ngayon sa galawan po diyan po sa Malacanang at tila nangihina na po ang gobyerno para sa kanilang kampanya para sugpuin ang korupsyon dito po sa ating bansa. Partikular, ito pong nasa likod ng maanumalyang flood control projects, di po ba? So, yun nga ho, kasi bigla na lang sinabi ho ng Malacanang at partikular, ito pong si Palace Press Officer Claire Castro na kung saan ay sabi ho niya, kasi hindi na raw po, parang wala hong walang balak ho ang Malacanang si Pangulong Marcos Jr. na sertipikahang urgent ito hong panukalang batas na ito. At ang sabi nga ho, parang baka raw ito po ay magkaroon po ng mga komplikasyon at question sa legalidad dahil sa baka masapawan at magduduplicate lang po ito sa trabaho po ng Ombudsman at ng Department of Justice. Sabi po yan ni Yusek Claire Castro. Pero ang tingin naman ho at basa ho ng ni Senator Lacson, bakit ganoon? Parang tumamlay. Ang Malacanang, eto panoorin ho natin ang report. At bakit nga naman? Nung una masigasig ho sila. O baka naman kaya tumamlay dahil sa meron pong tatamaan nakaalyado o kamag-anak. Ito, panoorin natin mga kababayan, ito ang report na may kinalaman sa palaisipan daw kay Senator Ping Lacson, bakit ito tila ng hina ang gobyerno, partikular ang Malacanang, dito po sa kanilang kampanya, laban po sa katiwalian sa ating gobyerno. Panoorin po natin ang report. Palaisipan para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang biglaang umanong panlalamig ng Malacanang sa panukalang pagbuo ng Independent People's Commission. Iimbestigahan ito ang mga anomalya sa lahat ng infrastructure projects ng gobyerno, partikular sa flood control. Kasunod ito ng pahayag ng palasyo na malabong masertipikahan ng Pangulo as urgent ang panukala na layong magpalakas sa kapangyarihan ng ICI. Isa sa mga dahilan, posible raw kasing mag-overlap lang ang mandato ng IPC sa Justice Department at Ombudsman. Sa kabila nito, desidido naman si Senate President Tito Soto na itulak ang panukala. Sa Kamara, isinusulong din ang paglikha ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. O yan po, ang report at na kung saan ay binabanggit ho ni Senator Ping Lacson. Hindi dapat manghina, Huwag manghina raw po ang gobyerno. At siyempre, talagang ipupursige raw po ng Senado at ang isa po sa pangunahing may akda dito po sa panukalang IPC o Independent People's Commission ay ito pong si Senate President Tito Soto. At ayon po kay Lacson, kahit naman limitado ang kapangyarihan ng ICI, marami pa rin naman itong nailalabas na mga mahalagang impormasyon na nakatutulong sa Ombudsman at maging sa Department of Justice para makabuo raw ng matibay na kaso o laban po sa mga sangkot sa katiwalian. Kaya lang, nagulat ho, parang biglang tumamlay, kayo po na masasabi niyo ho rito. Baka naman tumamlay dahil sa base po sa mga aligasyon, mukhang, di ba, ang sinasabi, abot dito sa Pangulo Tapos ngayon ay nasangkot din yung kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Siyempre yung kanyang pinsan, si dating Speaker Martin Romualdez. So dito po ay naghahalo-halo na kaya't pwedeng kung ano-ano yung mga perception ho rito.
ng taong bayan dito po sa isyong ito. Kayo ho, sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, dito po sa ating channel, ano po ang nakikita nyong dahilan? Bakit tila tumamlay at malamig ho ngayon ang pagtanggap ng Malacanang dito po sa panukalang Independent People's Commission na sinasabing ito raw po yung magdadagdag ng ngipin at kapangyarihan dito po sa kasalukuyang ICI na binuo sa pamamagitan lamang ng executive order ng Pangulo. So yun po, kayo ho, ano masabi nyo rito? Kasi ang pwedeng maging perception, ako, ang magiging pananaw ko rito, bakit tumalay, baka gusto mag-slow down at hinay-hinay, hayaan na lang na itong ICI na kumilos na ngayon, mababaho ang sabi natin, walang power. Kaya nga nag-resign ho itong si dating DPWH Secretary Babe Singson, Rogelio Babe Singson, dito po sa ICI dahil sa ang binabanggit niya, bakit naman ako talagang magpupursige ho rito, isusuong ko pa, isusuong pa raw ho rito yung kanyang, siyempre, yung kaligtasan ng kanyang pamilya at niya mismo. Kasi alam nyo, napakahirap po talaga, halimbawa, membro ka ng komisyon, itong ICI, paglabas mo ng bahay mo, kung saan ka pupunta, di ba? Parang lagi sa'yo may nakatingin, lagi sa'yo may nakasunod, o kung hindi, di ba? Depende sa mga tatamaan ng iyong investigasyon, Talagang napakahirap po, di po ba? So, yan po, ang isa sa mga sinasabing dahilan ay mismo yung kay Congressman Ega Erice, na bagamat ang sinasabi ho sa press con ni dating Secretary Babes Singson, yung kanyang kalusugan at gusto niya raw maituon ang kanyang oras sa kanyang pamilya. So, yun ho, at yun lang naman ho, pinagtataka mismo ni Lacson na siyang chairman ng Senate Committee, yung Blue Ribbon Committee. Yun ho. Ang importante kasi dito, talagang ang sabi nga ng nakararami na dapat talagang dagdagan ng kapangyarihan ang ICI. So, kaya't yung Senado at mababang kapulungan ng Kongreso ay nagsulong po ng panukalang batas para itong komisyon na ito ay lahat to, kung ano, pwedeng magpatawag, pwedeng magpa-contempt, obligahin yung mga gustong ipatawag. At ang pinaka-mainam mo sana, dapat bawal po yung executive session. Maliban na lang ho kung tatalakayin yung usapin sa national security. Sa ngayon ho, kasi itong ICI, napakalambot ho, di ba? At pwede ka na humiling, halimbawa, isang resource person, congressman, di ba? Na kung saan ay haharap. Tapos biglang hihingi ng executive session o closed door meeting. Wala na. So hindi na po makikita ho. Parang katulad, di ba, si Congressman Sandro Marcos, nung una, wala akong letter. Pero nung andun ako sa ICI, bigla akong nag-request na executive session. So wala ho. Mas maganda ho kasi live naka-live stream. Napapanood ho ng ating mga kababayan kung ano mga pinag-uusapan sa loob, kung ano ang naging tanong ng mga commissioner ng komisyon at yung sagot. Bagamat sabi ho, binigyan daw po ng karapatan ang ICI na isa publiko yung napag-usapan sa nasabing pagharap ni Congressman Sandro Marcos diyan po sa ICI. Kaya lang, siyempre, kung ilalabas mo yung video, mahirap din yun kasi baka isipin ako, edited na yan. Di ba? Nako, na-edit na, may mga portion dyan na. Kasi iba ko yung live. Di ba? Katulad doon sa Senado. At maging sa House of Representatives, di ba? Pag meron po silang ginagawang mga pagdinig o inquiry, naka-live po ito, naka-live stream. So, mapapanood ho ng lahat ng sinuman. At kung sakaling, halimbawa, hindi na panood sa oras na yun dahil, di ba, naka-live. Pwedeng balikan ho di ba? Replay pwede, only replay ho ito. Di po ba? So, yun ho, mga kababayan. At, kayo ho, kaya magkakaroon ho tayo ng iba't ibang mga rito, perception, hulaan, at kung ano-ano man. Pero sabi ho ni Lacson, ay bibilisan daw po nila, At yung pag-aaproba dito po sa Senate Bill number 1512
na lumilikha po ng IPC. At dyan po sa mababang kapulungan, di ba, meron na ho dyan panukala, sina Congressman Lele de Lima at si Congressman Edgar Irice. So, kailangan daw po ng ICI ang karagdagang powers, more powers at mas malaking otoridad, kapangyarihan. At pati na rin po siyempre yung immunity na hinihingi nila. Kaya sa ngayon, di ba, nire-refer lang ho, di ba? Alam ba, magsasagawa sila ng investigation. Pagkatapos yan, ay ire-refer sa ombudsman o sa DOJ. O, yun ho. So, binanggit din po, kasi ni ICI Chairman Andres Reyes Jr., na mismo nagpahayag ng pangamba tungkol sa posibleng pagsasampa ng counter charges laban sa mga testigo. Yun ang mahirap ho. At bagamat may mga subpoena powers ang ICI, sinabi ni Lacson na wala itong kapangyarihan na mag-contempt sa tumangging sumunod, di ba? Kasi katulad doon ni Congressman Napulong Duterte, sabi niya hindi niya sisiputin yan kasi wala naman ho yung imbitasyon na yan, walang jurisdiction daw po sa kanya bilang congressman. So, yun po. At kaya't hindi niya ho sinipot ho yan. Itong si Congressman Sandro naman, sumipot, kaya lang humingi ng executive session. So, closed door meeting. Bagamat pagtapos ho ng pagdinig o pagsipot niya, sabi pwede raw ilabas. Kaya lang, siyempre, sigurado, marami pong mag-iinala, magdududa. Kahit ako ipalalabas yun. Pero paano nakatitiyak na hindi na edit yan? So, inilabas, edited na. So, pwedeng ganun po ang maging mangyari, di po ba? So, kayo, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue na pinag-uusapan. At yun nga ho, parang biglang naging natamlay ang Malacanang dahil sa sabi nga po ni Yusek Claire Castro, parang baka raw kasi magkaroon ng parang question sa legalidad po dito. Yun ho ang kaniyang binabanggit ho mga kababayan na katwiran na ito pong si Yusek Claire Castro. Kayo ho, ano ba nakikita nyo ho na pwedeng dahilan bakit parang lumamig ho? Kasi nung una masigasig ho, di po ba? At dapat ho talagang ipagpatuloy yung investigasyon. Ako naman ho mga kababayan, sa aking pananaw lang ho, mas maganda ho siguro, na lang, no? Wala na, lusawin na ICI na yan, pabayaan na lang natin na imbestigahan ang katiwalian sa gobyerno ng ombudsman. At di ba sa lahat pa ng opisyal ng gobyerno nasangkot sa anomalya. Tapos yung Department of Justice, yung mga pribado na individual na sangkot din po dito sa anomalya, mga transaksyon sa gobyerno, tulad po ng, di ba, yung mga contractor, kasi hindi naman po sila opisyal ng gobyerno. So, ganun ho, mga kababayan. At para, importante ho kasi rito, talagang ma-resolve po yung problema at napakalawak ho na nangyaring katiwalian dito po sa ating bansa. Okay, so yun lang ho mga kababayan. At kayo ho, magbigay na po kayo ng comment. Ano nakikita nyo yung dahilan? Bakit parang tumamlay? Totoo ba ito na dahil sa baka magkaroon daw po ng komplikasyon dito po sa batas? Dahil sa talagang nasa ating konstitusyon naman, talagang ang ombudsman lang po ang dapat na mag-imbestiga sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalya o katiwalian sa ating gobyerno. At ang DOJ, pag may mga pribado ho na individual na masasangkot din po sa transaksyon sa gobyerno. So, yun lang ho. Pero, kung ganun pala, alam nila, iniisip nila yung komplikasyon na yan, bakit pa nila binuo yung ICI? Yun ho. Di ba? Baka dito sa pagbuo sa ICI, parang nag-backfire, no? Nag-boomerang siguro. Baka biglang ngayon, pwedeng mahabol yung mismong ang Pangulo, kanyang anak, at mga kaalyado o malalapit na kaibigan. Okay.